sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa Physical Education. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa Physical Education pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check, dapat may lapis, check, dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa pagsasagawa ng asymmetrical na hugis. Alam mo ba na ang panandali ang pagtigil ng pagkilos ay maaaring maging isa sa mga batayan upang malaman kung ikaw ay may tindig na balanse? Nais mo bang sukatin ang lakas ng mga kalamnan ng iyong buong katawan? Alam kong ikaw ay isang malakas na bata, kaya maisasagawa mo ang mga batayang kilos at kasanayan sa pagsasagawa ng asymmetrical na hugis. Para sa alamin, sa module na ito ay matututuhan mo ang mga batayang kilos at kasanayan sa pagsasagawa ng symmetrical at asymmetrical na hugis na gamit ang iba-ibang bahagi ng iyong katawan habang pansamantalang nakatigil o hindi umaalis sa lugar. Para sa subukin, araw-araw sina Robin at Ellie ay nagsasagawa ng mga gawaing ginagamitan ng mga bahagi ng katawan. May mga gawaing kinakailangan ang symmetrical na paggalaw at may mga gawaing hindi kinakailangan nito. Ituro mo kung alin sa mga larawan ang nagpapakita ng hindi pantay na hugis ng katawan habang nagsasagawa ng gawain. Sabihin mo na rin kung ano-anong kilos ang mga ito. Alin kaya sa mga larawan ang nagpapakita ng hindi pantay na hugis ng katawan habang isinasagawa ang mga gawain? Ituro mo kung sino sa mga batang ito sa mga larawan ang nagpapakita ng hindi pantay na hugis ng katawan. Pagkatapos ay sabihin mo kung ano-anong kilos ang kanilang ipinapakita. Maaari mong sabihin ang iyong sagot sa iyong magulang, ate o nakatatandang gumagabay sa iyong pag-aaral. Para sa balikan, ngayong nakilala mo na sina Robin at Ellie, samahan mo silang magbalik-aral sa kanilang mga nakaraang aralin tungkol sa pagsasagawa ng mga hugis gamit ang mga bahagi ng katawan. Tulungan mo silang ipakita ang mga hugis gamit ang mga bahagi ng katawan. Maaari kang humanap ng kapartner para mas masaya. Ihanda mo na ang iyong sarili. Go, go, go! Ipakita mo ang mga kilos na nasa ibaba. Number 1, ipakita ang tatsulok gamit ang braso. Number 2, ipakita ang biluhaba gamit ang kamay. At number 3, ipakita ang diamond gamit ang mga binti. Para sa suriin, ang pagsasagawa ng magkaibang galaw ng kanan at kaliwang bahagi ng katawan ay kilos asymmetrical. Ang hugis na nagagawa ng kilos na ito ay tinatawag na hugis asymmetrical. Tulad na lamang ng makikita natin sa larawan, makabubuo tayo ng trapezoid at tatsulok sa pamamagitan ng pag-unat
o pagtaas ng ating mga binti, mga braso at mga kamay. Ang mga hugis na ito na ating mabubuo sa paggalaw ng ating mga katawan nang hindi umaalis sa ating pwesto ay tinatawag natin na hugis asymmetrical. Para sa pagyamanin, sabayan mong muli sina Robin at Ellie sa pagpapayaman ng kanilang kaisipan. Tingnan mo ang mga larawan at gayahin mo ang kilos at pahulaan mo sa iba ang hugis na iyong nagawa. Siguruhin na may kasama kang mangangalaga ng iyong kaligtasan sa pagsasagawa mo ng mga kilos na nasa larawan. Para sa isagawa, ang batang katulad mo ay likas na malikhain katulad dina Robin at Ellie. Pag-aralan mong mabuti ang mga larawang nasa kahon, katulong ng iyong kapareha, gawin ninyo ang hugis ng mga sumusunod na bagay. Number 1, kahon. Number 2, puno. Number 3, elepante. At number 4, takore. Bago mo gawin ang mga ito, siguruhing may mas nakatatandang kasama na gagabay sa iyo. Para sa tayahin, sagutin mo ang mga tanong sa bawat larawan, piliin lamang ang titik ng tamang sagot, isulat mo ang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, ang hugis o bagay na ipinakikita ng nasa larawan ay blank. A. Upuan. B. Bahay. C. Bola. D. Damit. Number 2, makikita ang hugis na blank sa pagtupi ng kanyang tuhod. A. Bilog. B. Tatsulok. C. Biluhaba. D. Star. Number 3, ipinakikita ng larawan ang halimbawa ng kilos na may blank na hugis. A. Symmetrical. B. Panandali ang pagtigil. C. Asymmetrical. D. Batayang suporta. Number 4, ang blank ay ginamit ng nasa larawan upang ipansuporta sa kanyang bigat. A. Ulo. B. Kamay. C. Pang-upo. D. Leeg. At number 5, ang nasa larawan ay nagpapakita ng hugis ng malaking titik, blank. A. W. B. E. C. N. D. R. Para sa panghuling gawain, ang karagdagang gawain, magaling. Pareho ninyong narating ni na Robin at Ellie ang huling bahagi ng araling ito. Para mas higit pang mapaunlad ang kakayahan sa pagsasagawa ng asymmetrical na hugis, narito ang hamon sa iyo. Ano-anong mga gawaing bahay ang ginagamitan mo ng panandaliang pagtigil ng kilos para makabuo ka ng asymmetrical na hugis? Hingin mo ang patnubay ng iyong magulang bago mo itala sa sagutang papel ang iyong sagot. Ang gagawin mo ay maglilista ka ng mga halimbawa ng mga gawaing bahay na ginagamitan mo ng asymmetrical na hugis. Para sa ating susunod na aralin, tayo ay magpapakita ng pagsasagawa ng asymmetrical na hugis. Sa balikan, magandang araw sa iyo. Halika, simulan nating magbalik-aral sa mga kilos na nagpapakita ng hugis asymmetrical. Masdan ang mga larawan, bilugan mo ang mga kilos na nagpapakita ng asymmetrical na hugis. Gamitin mo ang iyong daliri sa pagbibilog. Simulan mo na. Para naman sa tuklasin, basahin natin ang maikling tula, lapatan din ng angkop na kilos upang maging mas kawili-wili. Sige na, simulan mo na. Ang pamagat ng tula ay Batang Malusog at Masigla,
Isinulat ni Benji Manila. Katawan ay alagaan at palakasin. Kumain ng wasto't masustansyang pagkain. Iyong mga kalamnan ay pasiglahin. Ehersisyo ay lagi nang ugaliin. Umupo sa sahig, hita ay ituwid. Iunat ang braso, ipwesto sa gilid. Itaas ang kanan, kaliwa ay iwanan. Asymmetrical na hugis, aking nalaman. Para sa suriin, tandaan natin na ang mga sumusunod na larawan ay halimbawa ng mga asymmetrical na hugis na ginamit ang iba-ibang bahagi ng katawan. Maaaring makabuo ng gawaing pang-ehersisyo sa pamamagitan ng pagsasama-sama o kombinasyon ng mga kilos. Ang kombinasyong ito ay maaaring gawin ng paulit-ulit hanggang sa masanay ang ating isipan at kalamnan sa pagsasagawa nito. Para sa isagawa, humanap ng kapareha, ipakita ang kilos na inilahad sa tulang batang malusog at masigla. Isagawa ito sa saliw ng awiting Leron-Leron, Sinta. Para naman sa tayahin, pagkatapos ng pagpapakitang kilos, lagyan ng bituin ang inilarawang pangyayari sa bawat bilang. 3 bituin ang ibig sabihin pinakamahusay, 2 bituin katamtaman ng husay, at 1 bituin mahusay. Number 1 na isagawa ang bawat bilang. Number 2 nakasunod sa daloy ng musika. Number 3 na ipakita ang pagkamalikhain. Number 4, nakangiti habang nagsasagawa ng kilos. At number 5, nakaramdam ng tuwa habang nagsasagawa ng kilos. At para sa ating panghuling gawain, ang karagdagang gawain, sa iyong natutuhang aralin, gumawa pa ng mga asymmetrical na hugis gamit ang ibang bahagi ng katawan. Ipakita ito sa mga kasama at hikayatin din silang sumama. Gawin itong pampamilya. Maraming salamat mga bata. Tandaan, pangalagaan ang katawan upang mapanatili ang kalusugan nito. Maging maingat sa pagsasagawa ng anumang gawaing may kaugnayan sa kaangkupang pisikal. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay. #ProjectAppear. Paalam!